Assalamu alaikum. I am Zarina A. Imbing. So I'm here to discuss my topic all about the Hanbali Madhab. So, ang i-report ko na ito is malalaman natin kung ano nga ba ang tinatawag na the Hanbali Madhab. So, atin ang tatalak. The Hanbali Madhab. So, the Hanbali Madhab is one of the four major Sunni schools of Islamic jurisprudence or fiqh. Alongside the Hanafi, Maliki, and Shafi'i schools, it was founded by Ahmad ibn Hanbal, 855 CE, a prominent Islamic scholar and theologian. So, ano nga ba ang Hanbali Madhab? Ang Hanbali Madhab ay isa siya sa apat na pangunahing paaralan ng batas ng Islam na tinatawag sa Arabic na madhab. Ang apat na madhab na ito ay bahagi ng Sunni Islam. Ang pinakamalaking bahagi ng sangay ng Islam, ang iba pang tatlong madhab ay ang Hanafi, Maliki at ang Shafi'i. Ang bawat madhab ay masariling paraan ng pagpapaliwanag at pagsasabuhay ng Sharia o batas ng Islam batayan sa Quran at Hadith o ang mga tinatawag na salita at gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Hanbali Madhab ay kilala sa pagiging pinakakonserbatibo o mahigpit sa mga ito, lalo na pagdating sa pagsunod sa mga original na teksto ng Islam. So, yun yung ibig sabihin ng Hanbali Madhab. Sino nga ba ang nagtatag ng Hanbali Madhab? So, ang nagtatag ng Hanbali Madhab ay si Imam Ahmad ibn Hanbal, isang napakalaking Muslim na scholar noong ika-siyam na siglo o 800 CE. Ipinanganak siya noong 780 CE sa Baghdad o tinatawag na ngayong Iraq at namatay noong 855 CE. Isa siyang dalubhasa sa hadis at ang kanyang koleksyon na tinatawag na Musnad Ahmad ibn Hanbal ay isa sa pinakamalaking koleksyon ng hadis sa Islam. Si Imam Ahmad ay kilala rin sa kanyang katatagan sa pananampalataya, lalo na noong panahon na siya ay pinahirapan ng mga pinuno dahil sa kanyang paninindigan sa tamang paniniwala. So, Imam Ahmad ibn Hanbal ang nagtatag ng tinatawag na Hanbali Madhab. So, yun yung mga unang konteksto ng tinatawag na Hanbali Madhab. So, let's proceed to the features of the Hanbali Madhab. So, number one is strict adherence to text. Hanbalis emphasize strict adherence to the Quran and Sunnah, the practices of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are known for minimizing reliance on analogical reasoning or qiyas or justice preference or istihsan unless necessary. So, ang Hanbali ay may mga katangian. So, ang una-una is ang tinatawag na strict adherence to text. So, ang Hanbali Madhab ay kilala sa mahigpit na pagsunod sa mga pangunahing pinagkukunan ng batas sa Islam. So, meron silang dalawang pinagkukunan ng batas. So, ang una-una ay ang Quran. O ang banal na aklat ng mga Muslim. So, alam naman natin kung ano ang kilala naman natin kung ano ang Quran. Pangalawa, ang hadith o ang naglalaman ito ng mga sinasabi, ginagawa at pinahihintulutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun yung katangian ng Hanbali. So, ano ang ibig sabihin nito? So, kapag may tanong o issue tungkol sa batas o pamumuhay, unang tinitingnan ng Hanbali school kung may malinaw na sagot sa Quran o sa Hadith. Hindi sila basta-basta gumagamit ng lohiya o kiyas o
sariling opinyon o raay. Tulad ng ibang madhab, maliban na lamang kung walang malinaw na sagot sa mga pangunahing pinagkukunan. So, hindi sila basta-basta kumukuha ng uh, hindi malinaw na kasagutan. Uh, Bigyan natin ito ng isang halimbawa. So, ang halimbawa nito is kung may tanong kung pwede bang gawin ang isang bagay kung may hadis na nagbabawal dito, agad itong hindi pinapayagan kahit pa may magandang lohikal na dahilan. So, yun yung unang-unang katangian ng Hanbali Mazhab, ang strict adherence to text. So, let's proceed. Number 2 is hadith-centric approach. So, Ahmad ibn Hanbal was a leading scholar of hadith and his school places great importance on authentic hadith as a primary source of law. Ang ibig sabihin nito ay uh, uh, ang hadith-centric approach is dahil si Imam Ahmad ibn Hanbal ay isang dalubhasa sa hadith, ang buong madhab niya ay nakasentro sa hadith lamang. Ano ang kahalagan nito? Sa mga isyu ng batas, mas pinapaboran ang hadith kaysa sa sariling opinyon ng mga scholar. Kapag may banggaan sa pagitan ng opinyon ng isang scholar at ng hadith, ang hadith pa rin ang kanilang sinusunod. So, ang ibig sabihin is kahit sa ang anggulo ay ang hadith talaga ang pinapanigan ng madhab, Hanbali madhab. So, yun ang hadith-centric approach. Next is the limited use of ijtihad. The school is cautious with the use of personal reasoning or ijtihad, giving preference to clear text. So, ang number 3 is meron din silang dalawang reasoning. So, ang unang-una is yung ijma. So, ang ijma ay ang pagkakaisa ng mga scholar tungkol sa isang usapin. So, parehas sila ng kanilang paniniwala. So, nag-aayon sila mga scholar. Ang pangalawa is ijtihad. Ang ijtihad naman ay ang pagsusumikap ng isang scholar na magdesisyon batay sa pag-unawa sa Quran at Hadith. So, sila yung nag-aaral ng mga Hadith at ang sa Hanbali Madhab ay tinatanggap nila ang ijma pero maingat sila. Hindi nila ito basta-basta kinikilala kung hindi ito malinaw na napatunayan. Pinapayagan nila ang ijtihad pero limitado lamang ito sa mga sitwasyong walang malinaw na hadith o Quran. So ang Madhab Hanbali ay ayaw nilang lumayo sa orihinal na turo ng Islam, kaya tuwing may kailangang pagdesisyonan, mas gusto nilang manatili sa kung ano ang nakasaad sa Quran o Hadith. So, yun yung limited use of ijtihad. Number 4 is rejection of consensus without proof. Unlike others, schools, Hanbalis are more critical of ijma or consensus unless it is firmly established with evidence. So, ang rejection of consensus without proof ay isang Islamikong batas o Sharia. Ang ijma o consensus ay tumutukoy sa kasunduan ng mga scholar sa isang particular na issue ng relihiyon. Sa maraming paaralan ng pag-iisip or madhab, tinatanggap ang ijma bilang isang matibay na batayan ng batas kung ito'y napatunayan. Subalit, ayon sa Hanbali School o na isa sa 4 na pangunahing Sunni madhab, hindi basta tinatanggap ang ijma maliban kung ito ay may malinaw na ebidensya o katibayan. Ang ibig sabihin nito ay mas maingat at kritikal ang mga Hanbali scholar sa pagtanggap ng ijma.
Hindi rin nila agad kinikilala ang isang opinyon bilang ijma kung walang sapat na patunay na lahat ng maaasahang scholar ay talagang nagkaisa dito. Para sa kanila, dapat ay mayroong konkretong ebidensya o dokumentasyon bago ituring na kapanipaniwala ang isang ijma. So ang tanong, bakit ganito ang pananaw nila? Dahil naniniwala ang Hanbali School na ang relihiyon ay dapat nakabase lamang sa Quran, Sunnah o gawa sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malinaw na napatunayan. Ang maling paggamit ng ijma ay maaaring magdulot ng pagbabaluktot sa relihiyon kung wala namang totoong pagkakaisa ng mga scholar. Sa madaling salita, mas pinili ng manatili na maging mas maingat at huwag basta tumanggap ng konsensus kung ito ay hindi malinaw na napatunayan. Ito ay bahagi ng kanilang mas mahigpit na literalistang approach sa Islamic jurisprudence. So, yun yung rejection of consensus without proof. 5. Conservative in worship and law. The Hanbali school tends to be more conservative in matters of worship, ethics, and public behavior. So, ang Hanbali Madhab ay kilala bilang pinakamahigpit o pinakakonserbatibong madhab. Ano ang ibig sabihin ng konserbatibo dito? Ibig sabihin, ayaw nilang baguhin o luwagan ang mga alintuntunin ng Islam. Gusto nila ay manatili sa orihinal na anyo ng pagsamba at pamumuhay ayon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, may mga halimbawa ng kanilang mga alintuntunin. Ang unang halimbawa ay ang hijab. Ang hijab ay mahigpit sila sa pananamit ng mga kababaihan. Pinapayuhan silang magtakip ayon sa Quran at Sunnah. Gender interaction. Kalalakihan at kababaihan ay hindi dapat nagkakahalubilo ng walang mahigpit na dahilan. Pagsamba. Tapat na sinusunod ang mga ritual gaya ng pagdarasal, pag-aayuno at iba pang gawain ayon sa Sunnah nang walang dagdag o bawas. So, yun yung tungkol sa conservative in worship and law. As is the influence in modern times. The Hanbali school is the official school of law in Saudi Arabia and has had a major influence on movements like Salafism and Wahhabism. These movements are distinct from traditional Hanbali jurisprudence. So, ang Hanbali school ay isa ito sa apat na pangunahing paaralan ng batas Islamiko or fiqh. Sa Sunni Islam, tinatag ito ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Kilala ang paaralang ito sa pagiging mahigpit na pagsunod sa Quran at Sunnah, mga turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pagiging konserbatibo sa interpretasyon ng batas. Modernong impluwensya ng Hanbali Madhab sa opisyal na batas ng Saudi Arabia. Ang Hanbali School ang opisyal na paaralan ng batas sa Saudi Arabia. Ibig sabihin, ang mga batas sa bansa ay nakaangkin sa interpretasyon ng Islam batay sa Hanbali School. Epekto sa mga kilusang panrelihiyon. Salafism at Wahhabism ay dalawang makabagong kilusan sa Islam na naimpluwensyahan ng Hanbali jurisprudence. Gayunpaman, ang mga kilusang ito ay may sariling interpretasyon na maaaring hindi palaging naaayon sa tradisyonal na pananaw ng Hanbali school. Pagkakaiba ng tradisyonal at makabago. Bagamat may ugnayang
magkaiba ang layunin at pamamaraan ng tradisyonal na Hanbal jurisprudence at ng mga nabanggit na makabagong kilusan. Ang tradisyonal na Hanbali ay mas nakatuon sa legal at theological na disiplina habang ang mga kilusang gaya ng Wahhabism ay mas may panlipunan at pampulitikang layunin. So, yun ang influence in modern times. So, hanggang doon na lang ang aking report. Maraming salamat and wassalam.